Naisip mo na ba kung paano ang isang sikretong kasunduan ay kayang yumanig sa buong mundo, lalo na para sa Spanish Empire? Balikan natin ang maagang bahagi ng 1800s, noong abala si Napoleon Bonaparte sa pagbabago ng mapa ng Europa. Pagkatapos ng kapayapaan sa Tilsit, sinimula ni Napoleon ang Continental System, isang estratehiya para saktan ang kalakalan ng Britain. Ngunit may isang bansang matigas ang ulo na ayaw sumunod, ang Portugal. Kahit natalo na sa Spain sa War of the Oranges, patuloy pa ring nakikipagkalakalan ang Portugal sa Britain ng palihim. Uminit ang sitwasyon matapos ang tagumpay ng Britain sa Trafalgar. Naglakas loob ang Portugal at muling binuksan ang ugnayan sa mga Briton. Hindi ito nagustuhan ni Napoleon. Kaya, gumawa siya ng sikretong kasunduan kay Charles IV ng Spain para pabagsakin ang Portugal. Noong Oktubre 1807, 24,000 tropang Pranses ang tumawid papunta sa Portugal sa tulong ng Spain. Ngunit ang pagsalakay na ito ay simula ng Peninsular War. Napilitang tumakas ang pamilya ng hari ng Portugal hanggang Brazil. Ang buong gobyerno ay lumipat sa kabilang dagat. Samantala, sa Spain, nagsimulang makialam ang mga ahente ng Pransya sa mga usapin ng hari. Nakita ni Napoleon ang kanyang pagkakataon. Noong Pebrero 1808, inihayag niyang tutulungan niyang ayusin ang gulo sa Spain. Nagmartsa si Marshal Murat ng 120,000 tropa papasok sa Madrid. Sa loob ng ilang linggo, sumabog ang lungsod sa pag-aalsa laban sa mga Pranses. Gumawa si Napoleon ng matapang na hakbang. Inilagay niya ang kanyang kapatid, si Joseph Bonaparte, sa trono ng Spain. Ang reaksyon? Purong galit. Ang napakareliyoso at konserbatibong populasyon ng Spain ay bumangon sa malawakang pagtutol. Nang magdusa ang mga Pranses ng pagkatalo sa Battle of Bailen, kinailangan mismo ni Napoleon na mamagitan. Bago pumunta sa Spain, gumawa rin si Napoleon ng kasunduan sa Russia sa Congress of Erfurt. Pagkatapos ay bumalik siya, pinamunuan ang kanyang hukbo at pumasok sa Madrid noong Disyembre 1808. Pinalayas pa niya ang mga Briton pagkatapos ng Battle of Corunna. Ngunit hindi makapanatili si Napoleon sa Spain. Nagkakagulo ang Austria sa Central Europe. Habang umaalis siya, nagpatuloy ang Peninsular War, na naging isang brutal at magulong labanan. Ang mga gerilya ng Spain ay naglunsad ng walang tigil na pag-atake na nagpapahina sa mga linya ng supply ng Pransya. Pagkatapos ng sakuna sa Russia noong 1812, bumaba ang bilang ng mga Pranses sa Spain. Pagsapit ng 1814, tuluyan ng umatras ang mga Pranses, ngunit hindi doon natapos ang mga epekto. Nagtayo ang mga lokal na elite ng sarili nilang pamahalaan na nagpasimula ng mga digmaan para sa kalayaan. Ang pagbagsak ng Spanish Empire sa maraming paraan ay nagsimula sa sikretong kasunduan ni Napoleon. Kaya sa susunod na marinig mo ang tungkol sa isang sikretong kasunduan, tandaan, baka ito lang ang magpabago sa takbo ng kasaysayan.